Sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre ay naroon ang maliit na baryo ng San Isidro, isang tahimik na pamayanan na nabubuhay sa pagsasaka, paghahayupan at pagtutulungan. Sa umaga ay maririnig ang tilaok ng mga manok, samantalang sa gabi ay ang huni ng mga kuliglig at banayad na simoy ng hangin mula sa kagubatan. Doon isinilang at lumaki si Mateo, isang binatang boksingero na kilala sa kanyang pambihirang tibay ng loob. Hindi siya anak ng mayaman. Ang kanyang ama ay isang magsasakang yumao dahil sa matinding karamdaman, habang ang kanyang ina namang si Aling Rosa ay kumakayod araw-araw sa pagtatanim ng gulay at paggawa ng mga banig upang maitaguyod ang kanilang simpleng pamumuhay. Mula pagkabata ay natutunan na ni Mateo na ang buhay ay hindi patas. Maraming araw na isang beses lamang silang nakakakain. Madalas ay kanin at asin lamang ang kanilang hapunan. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, lalo siyang nagsikap. Isang lumang sako ng palay na isinabit sa puno ng mangga ang nagsilbi niyang punching bag. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, naroon na siya upang magsanay. Wala siyang mamahaling guwantes. Ang kanyang mga kamay ay binalot lamang ng lumang tela upang hindi madaling magasgas. Marami ang tumatawa sa kanya. Akala mo magiging kampeon ka gamit ang sako? Biro ng ilang kabataan. Ngunit hindi niya pinapansin ang mga ito. Alam niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kagamitan, kundi sa tiyaga. Napansin siya ni Mang Isko, isang retiradong boksingero na minsang naging kampeon sa lalawigan. Nakita nito ang kakaibang determinasyon ni Mateo. "Halika," sabi ng matanda isang umaga. "Kung seryoso kang maging boksingero, tuturuan kita." Mula noon ay nagsimula ang tunay na pagsasanay. Hindi lamang suntok ang itinuro ni Mang Isko. Tinuruan niya si Mateo ng disiplina, paggalang at pagpipigil sa galit. Ang pinakamalakas na mandirigma, wika ng matanda, ay iyong marunong umiwas sa laban kung hindi naman ito kinakailangan. Lumipas ang ilang taon. Unti-unting nakilala si Mateo sa mga amateur boxing tournament ng mga karatig bayan. Hindi siya palaging nananalo, ngunit lagi siyang humahanga sa mga tao dahil sa kanyang katatagan. Kahit duguan at sugatan, ay hindi siya sumusuko hanggat hindi natatapos ang laban. Dahil dito ay nagsimula siyang magkaroon ng kaunting kita. Ang bawat premyo ay agad niyang iniuuwi upang ipambili ng gamot at pagkain ng kanyang ina. Ngunit isang araw ay biglang nagkasakit. Nang malubha si Aling Rosa, kinailangang dalhin siya sa ospital sa bayan. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng mamahaling gamutan. Hindi sapat ang ipon ni Mateo. Naghahanap siya ng mas malalaking laban. Sumali siya sa iba't ibang paligsahan kahit halos wala ng pahinga ang kanyang katawan. Isang gabi, matapos ang isang mahirap na laban, naglakad siyang mag-isa pa uwi. Hindi niya namalayang lumalim na pala ang gabi. Dumaan siya sa lumang kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga taga roon. Ayon sa matatanda, maraming nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao ang naninirahan doon. Ngunit wala na siyang ibang daan. Habang naglalakad, ay napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Tahimik, napakatahimik. Wala kahit huni ng ibon o kuliglig. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang ungol. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating sa isang malaking puno ng balete. Sa ilalim nito ay may isang napakalaking nilalang. Kalahating tao, kalahating kabayo. Mahaba ang buhok at makapal ang katawan. Sugatan ito at tila nahihirapang tumayo. Agad na nakilala ni Mateo ang nilalang mula sa mga alamat na ikinukuwento ng kanyang ama noon. Isang tikbalang. Sa halip na tumakbo, lumapit siya ng dahan-dahan. Napansin niyang may malaking patibong na bakal na nakasilo sa paa ng nilalang. Marahil ay gawa ito ng mga mangangaso. Nag-alinlangan siya. Alam niyang
Mapanganib ang tikbalang, ngunit nakita rin niya ang sakit sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang inalis ang bakal na patibong. Napasigaw ang tikbalang sa matinding kirot ngunit hindi siya sinaktan. Matapos matanggal ang bakal ay pinunit ni Mateo ang bahagi ng kanyang damit upang gawing benda. Nilinis niya ang sugat gamit ang tubig mula sa kanyang baon. Tahimik lamang ang tikbalang habang pinagmamasdan siya. Nang matapos ay tumayo ito. Napakalaki nito, halos doble ang taas ni Mateo. Akala niya'y iyon na ang katapusan niya. Ngunit sa halip na umatake, yumuko ang mahiwagang nilalang bilang tanda ng pasasalamat. Dahan-dahan itong hinila ang isa sa mahahabang hibla ng sariling buhok. Ang hiblang yon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tila yari sa pilak at ginto. Iniabot ito kay Mateo. Hindi ito ordinaryong buhok. Wika ng tikbalang sa malalim ngunit kalmadong tinig. Isa itong mutya na nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan. Ang sino mang gumamit nito ng may malinis na puso ay bibiyayaan ng lakas, bilis at gabay sa oras ng panganib. Sandaling tumigil ang nilalang. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kasakiman. Sa araw na gamitin mo ito upang manakit ng inosente o maghangad ng sariling kaluwalhatian, mawawala ang lahat ng biyayang ipinagkaloob sa iyo. Maingat na tinanggap ni Mateo ang mahiwagang hibla. Pagkahawak niya rito, ay nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang palad hanggang sa buong katawan. Tila nawala ang kanyang pagod. Lumitaw ang kakaibang liwanag sa paligid ng kagubatan bago ito muling naglaho. Ngumiti ang tikbalang. Muli tayong magkikita, boksingero. Kapag dumating ang panahong ang iyong lakas lamang ang makapagliligtas sa balanse ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Sa isang iglap ay naglaho ang tikbalang na tila naging bahagi ng hanging umiihip sa kagubatan. Naiwang mag-isa si Mateo habang mahigpit na hawak ang mutya ng buhok. Hindi pa niya alam na ang gabing iyon ang tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Ang isang simpleng boksingero ay malapit nang maging bahagi ng isang sinaunang lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng kagubatan. Madaling araw nang makauwi si Mateo sa kanilang maliit na bahay. Tahimik ang buong baryo at tanging mahinang liwanag ng lampara ang nagmumula sa bintana ng kanilang tahanan. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang inang, si Aling Rosa. Pagod na pagod matapos ang ilang araw na pakikipaglaban sa karamdaman. Maingat niyang inilapag ang maliit na supot na naglalaman ng mutya ng buhok ng tikbalang sa ibabaw ng lumang altar. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Totoo ba ang lahat ng nangyari o bunga lamang yon ng pagod at gutom? Ngunit nang muli niyang tingnan ang mahiwagang hibla, nagniningning pa rin ito sa banayad na liwanag. Hindi yon panaginip. Hindi na siya muling nakatulog ng gabing iyon. Habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ng tikbalang. Huwag mong gagamitin ang biyayang ito para sa kasakiman. Malalim ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano niya magagamit ang mutya, ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Pagsikat ng araw ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Isko upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Napansin agad ng matandang trainer ang kakaiba sa kanyang alaga. Parang magaan ang kilos mo ngayon, sabi nito habang pinagmamasdan siyang tumatakbo. Ngumiti lamang si Mateo. Nagsimula ang kanilang ensayo. Karaniwan ay 30 minuto siyang tumatakbo sa paikot na daan ng baryo bago mapagod. Ngunit sa pagkakataong iyon, mahigit 1 oras siyang tumakbo nang hindi hinihingal. Maging si Mang Isko ay hindi makapaniwala. Huminto ka muna, utos nito. Lumapit si Mateo. Hindi ka ba napapagod? Hindi po. Pinagmasdan siya ng matanda
mula ulo hanggang paa. Mukhang wala kang lagnat, ngunit iba ang lakas mo ngayon. Hindi sumagot si Mateo. Hindi pa siya handang sabihin ang nangyari sa kagubatan. Nagpatuloy ang ensayo. Sa bawat suntok na kanyang ibinibigay sa punching bag ay mas malakas ang dagundong kaysa dati. Ang dating makapal na sako ay napunit sa isang malakas na uppercut. Napaatras si Mang Isko. Hindi normal yun. Tahimik lamang si Mateo habang nakatingin sa sarili niyang mga kamao. Hindi niya intensyong gamitin ang buong lakas. Parang kusa itong lumalabas. Sa sumunod na mga araw ay lalong naging kapansin-pansin ang kanyang pagbabago. Mas mabilis ang kanyang mga galaw. Mas matalas ang kanyang paningin. Maging ang maliliit na tunog sa paligid ay malinaw niyang naririnig. Ngunit higit sa lahat, tila mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa tuwing may panganib na nalalapit. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa ensayo, napansin niyang may batang naglalaro malapit sa isang malaking puno ng niyog. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit. Sa isang iglap ay tumakbo siya patungo sa bata. Kasabay niyon ay bumagsak ang isang napakalaking tuyong sanga mula sa puno. Naagaw niya ang bata ilang sandali bago tumama ang sanga sa kanilang kinatatayuan. Nagulat ang mga magulang ng bata. Kung nahuli siya kahit isang segundo lamang, malamang na nasaktan ng malubha ang bata. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Marami ang nagsabing napakabilis ng kanyang pagkilos. May ilan namang nagsabing tila pinagpala siya ng langit, ngunit may iilan ding nagsimulang magduda, lalo na si Damian. Si Damian ang pinakamayamang negosyante sa Karatig Bayan. Siya rin ang pangunahing tagapagtaguyod ng malalaking pustahan sa mga laban sa boxing. Sanay siyang kontrolin ang mga laban sa pamamagitan ng salapi. Ayaw niyang may lumilitaw na boksingerong hindi niya kayang impluwensyahan. Nang marinig niya ang tungkol kay Mateo, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Imbestigahan ninyo ang binatang iyon. Lumipas ang ilang araw, isang liham ang dumating para kay Mateo. Inaanyayahan siyang lumaban sa isang prestihiyosong torneo sa lungsod. Ang gantimpala ay sapat upang mabayaran ang pagpapagamot ng kanyang ina. Hindi siya nagatubiling tanggapin ang paanyaya. Masayang-masaya si Aling Rosa nang marinig ang balita. Huwag mong kalilimutang maging mabuting tao, paalala nito. Ang tagumpay ay mabilis mawala, ngunit ang mabuting pangalan ay habang buhay. Tumango si Mateo. Iyon din ang itinuro ni Mang Isko. Kinabukasan ay bumiyahe sila patungo sa lungsod. Napakalaki ng arena. Libo-libong tao ang naroon upang manood. Isa-isa ipinakilala ang mga kalahok. Karamihan ay kilalang mga kampeyon mula sa iba't ibang lalawigan. Marami ang nagbulungan nang makita ang simpleng pananamit ni Mateo. Baguhan lang yata. Hindi magtatagal iyan. Hindi niya kakayanin ng mga veterano. Tahimik lamang siyang naupo sa kanyang sulok. Hindi niya kailangan ng papuri. Ang mahalaga ay makalaban ng marangal. Nang magsimula ang unang laban, mabilis niyang napansin ang estilo ng kanyang kalaban. Mahusay itong umatake, ngunit mahina ang depensa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila kusang gumagalaw ang kanyang katawan sa tamang direksyon. Naipaiwas niya ang bawat suntok. Sa ikatlong round ay isang malinis na kombinasyon ang tumama sa kanyang kalaban. Natapos ang laban sa pamamagitan ng technical knockout. Napalakpak ang buong arena. Hindi makapaniwala ang mga manonood. Ang hindi kilalang binata mula sa baryo ang unang nakapagpatumba sa isa sa mga paboritong manalo. Ngunit habang ipinapahayag ang resulta, napansin ni Mateo ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana na nakatitig sa kanya mula sa binipasaksiyon. Malamig ang ekspresyon nito. Punong-puno ng pagdududa ang mga mata. Si Damian. Bahagya itong ngumiti bago tumalikod. Sa sandaling iyon ay muling naramdaman ni Mateo ang kakaibang babala.
na unang dumating sa kanya sa kagubatan. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. At sa kung anong dahilan, pakiramdam niya ay hindi lamang mga boksingero ang kanyang magiging kalaban, kundi pati mga taong handang gumawa ng anumang paraan upang makuha ang lihim na kapangyarihang nasa kanyang pag-iingat. 3 sunod na panalo ang naitala ni Mateo sa torneo. Sa bawat laban ay lalo niyang pinatutunayan na hindi aksidente ang kanyang tagumpay. Hindi siya umaasa sa lakas lamang. Ang bawat galaw ay bunga ng mahabang taon ng disiplina, pagtitiis at mga aral na itinuro ni Mang Isko. Nagsimulang maging usap-usapan ang kanyang pangalan sa buong lungsod. Tinawag siya ng mga mamamahayag na boksingero ng kabundukan, isang binatang walang marangyang kagamitan ngunit may pambihirang kakayahan sa loob ng lona. Gayunman, habang dumarami ang humahanga sa kanya, dumarami rin ang mga matang lihim na nagmamasid sa bawat kilos niya. Isa na rito si Damian. Mula sa pinakamataas na bahagi ng gusali ng arena, ay tahimik nitong pinagmamasdan si Mateo. Sa kanyang tabi ay naroon ang 2 pinagkakatiwalaang tauhan. "Sigurado ba kayo?" tanong niya. Tumango ang isa sa mga lalaki. "Sinundan namin siya ilang gabi na ang nakalipas." Pumasok siya sa lumang kagubatan. Paglabas niya ay tila iba na ang kanyang kilos. Naging seryoso ang mukha ni Damian. Hindi normal ang lakas ng batang iyon. Tahimik siyang naglakad patungo sa malaking bintana. Maraming taon na niyang hinahanap ang isang sinaunang alamat tungkol sa mutya ng buhok ng tikbalang. Ayon sa mga lumang aklat na kanyang nabili mula sa iba't ibang kolektor, ang mutyang iyon ay hindi lamang nagbibigay ng pambihirang lakas. Isa rin itong susi sa mga lihim na kapangyarihang matagal nang nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Ngunit may isang kondisyon. Hindi ito maaaring gamitin ng taong sakim. Kapag napunta sa maling kamay, unti-unti nitong sisirain ang nagmamay-ari hanggang sa tuluyan itong mawalan ng katinoan. Hindi naniniwala si Damian sa mga babalang iyon. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay ginagawa upang angkinin. Kunin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Mateo. Malamig niyang utos. Lahat ng mahalaga sa kanya ay magiging susi upang mapasunod siya. Samantala, matapos ang laban ay bumalik si Mateo sa maliit na inuupahan nilang silid sa lungsod kasama si Mang Isko. Tahimik silang naghahapunan. Napansin ng matanda na tila malalim ang iniisip ng kanyang alaga. "May bumabagabag ba sa'yo?" Huminga ng malalim si Mateo. "Ilang araw na po akong may kakaibang pakiramdam." "Anong klaseng pakiramdam?" "Parang may mga matang nakasunod sa akin saan man ako magpunta." Hindi agad sumagot si Mang Isko. Marami na rin siyang naranasan nung kabataan niya. Alam niyang may mga taong gumagamit ng maruming paraan sa mundo ng boxing. "Mag-ingat ka." Yan lamang ang maipapayo ko. Hindi na ipinilit ni Mateo ang usapan. Hindi pa rin niya kayang sabihin ang tungkol sa tikbalang. Kinabukasan ay nagtungo siya sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Mas maganda na ang kalagayan ni Aling Rosa. Nang makita ang kanyang anak ay agad itong napangiti. "Nakapanood ako ng balita. Nanalo ka na naman." Ngumiti si Mateo. "Para po sa inyo ang bawat laban." Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. "Anak, ano man ang mangyari, huwag mong hahayaang baguhin ng tagumpay ang kabutihan ng puso mo." Tumango siya. Hindi niya alam na may 2 lalaking lihim na nagmamasid sa labas ng ospital. Tahimik silang umalis matapos makumpirma ang kanilang kailangan. Kinagabihan ay ibinalita nila kay Damian ang lahat. Nasa ospital ang kanyang ina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng negosyante. Ngayon, alam na natin ang pinakamahina niyang bahagi. Habang papalapit ang semifinals ng torneo, lalong tumitindi ang pagsasanay ni Mateo.
Ngunit napansin niyang tila lumalakas din ang impluensya ng mutya. Sa bawat pagsikat ng buwan ay bahagyang umiinit ang mahiwagang hibla na nakatago sa maliit na supot. Isang gabi ay nagpasya siyang bumalik sa kagubatan. Tahimik ang paligid. Muli siyang nagtungo sa malaking punong balete kung saan niya unang nakita ang tikbalang. Ngunit wala na ito roon. Sa halip ay may matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan ang naghihintay. Mahaba ang kanyang puting buhok at tila hindi naaapektuhan ng hangin ang kanyang kasuotan. Hinahanap mo ba ang nagbigay sa iyo ng mutya? Nagulat si Mateo. Paano ninyo nalaman? Ngumiti ang matanda. Sapagkat isa ako sa mga tagapagbantay ng sinaunang kagubatan. Nakita namin ang kabutihang ginawa mo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang mutyang hawak mo ay hindi lamang gantimpala. Ito ay isang pagsubok. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa paglipas ng panahon ay maraming nilalang ang nagtangkang angkinin ang kapangyarihang yon. Lahat sila ay nabigo dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng kapangyarihan, kundi sa kakayahang pigilan ang sarili na gamitin ito sa maling paraan. Pagkatapos sabihin iyon, ay iniabot ng matanda ang isang maliit na pulserang hinabi mula sa kakaibang baging. Isuot mo ito. Makakatulong itong pigilan ang mutya na tuluyang manaig sa iyong katawan. Maingat na sinuot ni Mateo ang pulsera. Agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib. Parang nawala ang bigat na ilang araw na niyang dinadala. Bakit ninyo ako tinutulungan? Tanong niya. Sapagkat may paparating na panganib. Hindi lamang ikaw ang hinahanap, kundi pati ang mutyang nasa iyong pangangalaga. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Sino ang may kagagawan? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malalim na bahagi ng kagubatan. May taong matagal nang nakikipagkasundo sa mga nilalang ng kadiliman. Handa siyang magsakripisyo ng kahit sino kapalit ng kapangyarihan. Hindi pa siya ganap na nakakakilos. Ngunit malapit na. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay narinig ang malalakas na yabag ng mga kabayo. Mabilis na naglaho ang matandang babae na tila naging hamog sa hangin. Naiwang mag-isa si Mateo. Mula sa dilim ay lumitaw ang 5 armadong lalaki na may dalang mga sulo. Unti-unti nilang pinalibutan ang punong balete. Sa unahan nila ay naroon ang kanang kamay ni Damian. Sa wakas, nakita ka rin namin. Mahigpit na ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. Hindi siya natatakot. Ngunit batid niyang ang gabing iyon ang magiging simula ng isang laban na higit na mapanganib kaysa sa anumang laban na kanyang hinarap sa loob ng boxing ring. Mahigpit na napalibutan si Mateo ng 5 armadong lalaki. Ang liwanag ng kanilang mga sulo ay sumasayaw sa paligid ng matandang punong balete. Habang ang makakapal na anino ng kagubatan ay tila unti-unting lumalapit. Humakbang ang pinuno ng mga tauhan. Isang bagay lang ang kailangan namin. Tahimik na tumingin si Mateo sa bawat isa. Ano yon? Ang mutya ng buhok ng tikbalang. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Huwag mo nang itanggi. Nakita ka ng aming mga tauhan noong gabing pumasok ka sa kagubatan. Mula noon ay nagbago ang lakas mo. Hindi yon nagkataon. Walang isinagot si Mateo. Alam niyang kapag nalaman ng mga ito ang katotohanan, hindi lamang siya ang mapapahamak. Maaaring madamay, maging ang kanyang ina at si Mang Isko. Inilabas ng pinuno ang isang mahabang patalim. Ibigay mo ang mutya at makakaalis ka ng buhay. Nanatiling kalmado si Mateo. Kung hindi, mapipilitan kaming kunin ito sa ibang paraan. Sa isang iglap ay sabay-sabay na sumugod ang 5 lalaki. Mabilis na umiwas si Mateo sa unang pag-atake. Isang suntok sa sikmura ang nagpabagsak sa unang kalaban.
Umikot siya upang iwasan ang patalim ng ikalawa. Saka ito tinamaan ng malinis na hook sa panga. Ngunit hindi tulad ng mga laban sa lona, walang tuntunin ang laban sa kagubatan. May isa pang lalaki ang sumugod mula sa kanyang likuran. Bago pa siya maabot ng patalim ay biglang kumislap ang pulserang ibinigay ng matandang babae. Para bang kusang naramdaman ni Mateo ang panganib, mabilis siyang yumuko. Lumampas ang patalim sa kanyang ulo. Siniko niya ang kalaban sa dibdib at mabilis na inilayo ang sandata nito. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nakahandusay sa lupa ang lahat ng kalaban. Hindi niya pinatay ang mga ito. Bagkus ay iniwan niya silang buhay. Sabihin ninyo sa nag-utos sa inyo, hindi mabibili ang isang bagay na ipinagkaloob dahil sa kabutihan. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya. Ngunit bago pa siya makalayo, ay may malalim na tinig na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Magandang pa siya. Huminto si Mateo. Mula sa likod ng napakalaking puno ay lumabas ang tikbalang na kanyang iniligtas. Mas malakas at mas maringal ang anyo nito ngayon. Tuluyan nang naghilo ang mga tauhan ni Damian nang makita ang mahiwagang nilalang. Nagkanya-kanya silang takbo palabas ng kagubatan. Tahimik lamang na pinanood sila ng tikbalang. Hayaan mo silang umalis. Sila na mismo ang magdadala ng takot sa kanilang pinuno. Lumapit si Mateo. Bakit nila hinahanap ang mutya? Napabuntong hininga ang tikbalang dahil hindi nila nauunawaan ang tunay nitong halaga. Umupo ito sa tabi ng balete. Maraming siglo na ang nakalipas. May mga taong nagtangkang angkinin ang kapangyarihan ng aming lahi. Ninais nilang gamitin ito upang yumaman at mamuno. Tumanggi ang aming mga ninuno. Dahil doon ay nagsimula ang mahabang digmaan sa pagitan ng mga sakim na tao at ng mga tagapagbantay ng kagubatan. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa huling labanan ay itinago ang mga mutya upang hindi na muling magamit sa kasamaan. Tanging ang mga taong may dalisay na puso lamang ang maaring pagkatiwalaan. Napatingin si Mateo sa supot na nasa kanyang baywang. Hindi ko naman hiniling ang kapangyarihang ito. Alam ko. Kaya ikaw ang napili. Biglang naging seryoso ang mukha ng tikbalang. Ngunit may isang panganib na matagal nang natutulog. At unti-unti na itong nagigising. Ano yon? Bago pa isinilang ang iyong ama, mayroon ng isang tao na naghahanap sa lahat ng mutya. Nabigo siya noon. Ngunit ngayon ay bumalik siya. Nagulat si Mateo. Si Damian ba ang tinutukoy mo? Umiling ang tikbalang. Hindi. Isa lamang siyang kasangkapan. Labis ang kanyang kasakiman kaya madali siyang nalinlang. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Kung hindi si Damian ang tunay na kalaban, sino ang kumokontrol sa lahat? Bago pa siya muling makapagtanong, ay iniabot ng tikbalang ang isang maliit na sisidlang yari sa kahoy. Dalhin mo ito. Ano po ito? Kapag dumating ang araw na hindi na sapat ang iyong sariling lakas, buksan mo lamang ito. Ngunit tandaan mo, isang beses mo lamang ito maaaring gamitin. Maingat na itinago ni Mateo ang sisidlan. Pagkatapos ay unti-unting umatras ang tikbalang. Panahon na upang bumalik ka sa lungsod. May mga laban ka pang haharapin. Hindi lamang sa loob ng boxing ring, kundi maging sa labas nito. Sa isang malakas na ihip ng hangin ay muli itong naglaho. Kinabukasan ay dumating ang araw ng semifinals. Punong-puno ang arena. Lahat ay naghihintay sa laban ni Mateo laban sa dating pambansang kampeon na si Victor Salcedo, isang boksingerong kilala sa lakas ng kanyang mga suntok at sa mahigit 50 sunod na panalo. Habang naghahanda si Mateo sa locker room, pumasok si Mang Isko. Tandaan mo, ang pinakamahalagang laban ay hindi laban sa kalaban, kundi laban sa sarili. Tumango si Mateo. Nang tawagin ang kanyang pangalan, ay sinalubong siya ng napakalakas na palakpakan. Sa kabilang sulok ay malamig na nakaupo si Damian. Sa tabi niya ay may isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal.
Hindi makita ang mukha nito dahil sa malalim na hood na nakatakip sa ulo. Tahimik lamang nitong pinagmamasdan si Mateo. Makalipas ang ilang sandali ay bahagya itong ngumiti. Siya nga. Siya ang may hawak ng mutya. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Sigurado ka ba? Hinding-hindi ako nagkakamali. Malapit nang mapasa atin ang kapangyarihang matagal nating hinahanap. Sa gitna ng nagbubunying mga manonood, walang sino man ang nakapansin na ang tunay na laban ay nagsimula na bago pa man tumunog ang kampana ng semifinals. Umalingaw-ngaw ang kampana sa buong arena. Tahimik na lumabas si Mateo mula sa kanyang sulok. Sa kabilang panig naman ay nakatayo si Victor Salcedo, isang veteranong boksingero na maraming beses nang nagkampeon sa iba't ibang paligsahan. Matatag ang tindig nito at halatang sanay sa malalaking laban. Nagkatitigan ang dalawa. Walang yabang sa mukha ni Mateo. Wala ring pangmamaliit sa mga mata ni Victor. Bilang paggalang, bahagyang yumuko ang veteranong boksingero bago itinaas ang kanyang mga kamao. Nagsimula ang unang round. Maingat ang bawat galaw ni Mateo. Hindi siya agad umatake. Pinag-aaralan muna niya ang ritmo ng kanyang kalaban. Si Victor naman ay kalmadong sumusulong. Sanay itong maghintay ng tamang pagkakataon bago magpakawala ng malalakas na kombinasyon. Ilang minuto ang lumipas na walang malinaw na lamang sa kanilang dalawa. Napansin ng mga manonood ang mataas na antas ng kanilang laban. Hindi ito basta palitan ng suntok, kundi isang labanan ng talino, tiyempo, at disiplina. Sa ikalawang round ay nagsimulang bumilis ang mga pangyayari. Sunod-sunod na jab ang pinakawalan ni Victor upang iligaw ang depensa ni Mateo. Ngunit bawat suntok ay maayos niyang naiwasan. Bigla siyang sumagot ng isang mabilis na kombinasyon sa katawan at panga. Napaatras si Victor. Sa unang pagkakataon ay napangiti ito. Mahusay. Hindi sumagot si Mateo. Alam niyang hindi pa inilalabas ng veterano ang tunay nitong kakayahan. Pagsapit ng ikatlong round ay naging mas mabigat ang bawat suntok. Pareho silang tinamaan. Pareho ring nagpakita ng tibay. Sa VIP section ay tahimik na pinagmamasdan ni Damian ang laban. Katabi pa rin niya ang lalaking nakaitim na balabal. Hindi sapat ang lakas ng ordinaryong tao para gumalaw ng ganyan. Bulong ni Damian. Ang mutya ang nagpapalakas sa kanya. Mahinang tumawa ang lalaking nakabalabal. Hindi. Lumalakas siya dahil karapat-dapat siya. Kaya kailangan natin siyang sirain. Nagtaka si Damian. Hindi ba natin kukunin ang mutya? Kukunin. Ngunit kailangan muna nating wasakin ang kanyang kalooban. Samantala, nagsimula ang ika-4 na round. Habang nakikipagpalitan ng suntok si Mateo, ay muli niyang naramdaman ang kakaibang init mula sa mutya. Kasabay nito ay tila bumagal ang takbo ng oras sa kanyang paningin. Malinaw niyang nakita ang bawat galaw ni Victor. Hindi niya ginamit ang pagkakataong yon upang tapusin agad ang laban. Sa halip ay maingat niyang ipinagpatuloy ang laban ng patas. Napansin yon ni Victor. Pagkatapos ng round ay lumapit ito habang hinihintay ang hudyat ng susunod na yugto. Tila may kakaiba kang kakayahan. Tahimik lamang si Mateo. Huwag kang mag-alala, dugtong ni Victor. Ano man ang lihim mo, hindi iyon mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay lumalaban tayo ng marangal. Ngumiti si Mateo bilang paggalang. Sa huling round ay inilabas ni Victor ang lahat ng kanyang lakas. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga manonood habang mabilis na nagpapalitan ng suntok ang dalawang boksingero. Sa huling 30 segundo ay nakakita si Mateo ng maliit na puwang sa depensa ng kanyang kalaban. Isang malinis na kanan ang tumama sa panga ni Victor. Napaluhod ang veterano, sinubukan itong tumayo ngunit inabutan na ito ng bilang ng reperi. Nagwagi si Mateo sa pamamagitan ng knockout. Nagpalakpakan ng buong arena. Ngunit ang unang ginawa ni Mateo
ay tulungang makatayo ang kanyang kalaban. Tinanggap ni Victor ang kanyang kamay. Karapat dapat kang manalo. Ingatan mo ang kabutihan ng puso mo. Maraming tao ang magnanais na baguhin ka. Pagkatapos ng laban ay agad na nagtungo si Mateo sa locker room. Doon niya nadatnan si Mang Isko na may seryosong mukha. May nangyari ba? Tanong ni Mateo. May iniabot ang matanda na isang sobre. Walang nagbigay. Nakita ko na lamang ito sa pintuan. Binuksan ni Mateo ang sobre. Isang litrato ang laman nito. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Larawan yon ng kanyang ina sa loob ng ospital. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mensahe. Kung nais mong manatiling ligtas ang iyong ina, dalhin mo ang mutya sa lumang bahay sa gilid ng kagubatan bukas ng hating gabi. Huwag kang magsasama ng iba. Mahigpit niyang hinawakan ang papel. Halata ang pagpipigil niya sa galit. Lumapit si Mang Isko. Ano ang nakasulat? Tahimik na iniabot ni Mateo ang sulat. Pagkabasa ng matanda ay napabuntong hininga ito. Huwag kang padadala sa galit. Iyan mismo ang gusto nila. Tumango si Mateo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ang banta laban sa kanyang ina. Samantala, sa isang lumang mansyon sa labas ng lungsod, nakaluhod si Damian sa harap ng lalaking nakaitim na balabal. Natanggap na niya ang mensahe. Mabagal na tumayo ang misteryosong lalaki. Sa unang pagkakataon ay bahagyang nasilayan ang kanyang mukha. Maputla ang kanyang balat. May maitim na marka ang kanyang noo na tila sinaunang simbolo. Ngumiti siya habang nakatingin sa bintana. Malapit na. Kapag nakuha ko ang mutya ng buhok ng tikbalang, magigising ang kapangyarihang matagal ng nakasilid sa puso ng kagubatan. Huminto siya sandali. At walang tao o nilalang ang makapipigil sa akin. Sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na nakaupo si Mateo sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Mahimbing itong natutulog, walang kaalam-alam, sa panganib na papalapit. Mahigpit niyang hinawakan ang supot na naglalaman ng mutya. Alam niyang darating ang oras na kailangan niyang mamili. Ang kaligtasan ng kanyang ina o ang pangakong ipinagkatiwala sa kanya ng tikbalang. Sa gabing iyon, walang sino man ang nakaalam kung alin sa dalawang landas ang kanyang tatahakin. Buong magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham na nagbabanta sa kaligtasan ng kanyang ina. Sa bawat sandaling lumilipas ay lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Hindi lamang ang mutya ang nakasalalay, kundi maging ang buhay ng taong pinakamamahal niya. Pagsikat ng araw ay nagpasya siyang ilabas muna sa ospital si Aling Rosa at ilipat ito sa bahay ni Mang Isko sa San Isidro. Malayo yon sa lungsod at hindi madaling matutunton ng mga tauhan ni Damian. Hindi na niya sinabi ang tunay na dahilan. Masariwa ang hangin sa baryo. Ang tanging paliwanag niya sa kanyang ina. Napangiti si Aling Rosa. Kung saan ka panatag anak, doon ako. Tinulungan sila ni Mang Isko sa paglalakbay pabalik sa baryo. Pagdating nila ay agad na inihanda ng matanda ang isang silid para kay Aling Rosa. Nang makapagpahinga ang matanda, ay lumabas sina Mateo at Mang Isko sa bakuran. Tutuloy ka pa rin ba mamayang gabi? Tanong ng matanda. Opo, alam kong bitag yon. Ngunit kung hindi ako pupunta, hindi sila titigil. Tahimik na tumango si Mang Isko. Huwag mong kalilimutang hindi ka nag-iisa. Ngumiti si Mateo. Alam ko po. Ngunit sa kanyang isipan ay batid niyang may mga laban na siya lamang ang kailangang humarap. Pagsapit ng gabi ay muling nagtungo si Mateo sa kagubatan. Bago siya makarating sa lumang bahay na nakasaad sa liham, ay huminto muna siya sa punong balete. Tahimik niyang inilabas ang mutya. Kung naririnig ninyo ako, mahina niyang sambit, kailangan ko ang inyong gabay.
Ilang sandali ang lumipas. Biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa likuran ng balete ay lumitaw ang tikbalang. Hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lamang nito si Mateo na tila sinusukat ang tibay ng kanyang loob. Alam kong pupunta ka. Opo, ito ang tamang gawin. Umiling ang tikbalang. Hindi. Ang tamang gawin ay protektahan ng mutya. Nagulat si Mateo. Ngunit paano kung may mapahamak dahil sa akin? Lumapit ang tikbalang. Makinig kang mabuti. Ang mga taong humahabol sa mutya ay hindi marunong tumupad sa pangako. Kahit ibigay mo ito sa kanila, hindi pa rin nila ililigtas ang iyong ina. Natahimik si Mateo. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng nilalang. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Itinaas ng tikbalang ang kamay nito. Mula sa pagitan ng mga puno ay lumabas ang 3 puting usa. Tahimik silang lumapit kay Mateo bago yumuko. Sasamahan kanila. Hindi sila ordinaryong mga hayop. Sila ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Hindi sila makikialam hanggat kaya mong lumaban. Ngunit kung dumating ang sandaling ang kadiliman, ay lumampas na sa iyong kakayahan. Kikilos sila. Nagpasalamat si Mateo. Bago siya umalis ay muling nagsalita ang tikbalang. Magtiwala ka sa iyong puso. Iyon ang tunay na pinagmumulan ng iyong lakas. Eksaktong hating gabi nang marating niya ang lumang bahay. Wasak na ang bubong nito. Ang mga dingding ay nababalot ng lumot at baging. Ngunit kapansin-pansing, may mga bagong bakas ng paa sa paligid. May mga taong ang naghihintay. Umakbang siya papasok. Agad nagsara ang malaking pintuang kahoy sa kanyang likuran. Kasabay niyon ay nagsindi ang mga sulo sa loob ng bahay. Lumitaw si Damian. Kasama nito ang mahigit 20 armadong tauhan. Sa pinakagitna naman ay nakatayo ang lalaking nakaitim na balabal. Ngayon ay hindi na nito tinatakpan ang mukha. Mahahaba ang puti nitong buhok at mapupulang tila nagliliyab ang mga mata. Maligayang pagdating, Mateo. Malamig nitong wika. Ako si Silvano, ang huling tagapangalaga ng ipinagbabawal na mahika. Nang marinig ang pangalang iyon ay tila may naalala si Mateo. Ito ang pangalang binanggit ng tikbalang, ang taong matagal nang naghahanap sa mga mutya. Nais ninyo ang mutya? Tama, sapagkat ito ang huling piraso na kailangan ko. Ano ang balak mong gawin? Ngumiti si Silvano. Bubuksan ko ang pintuan ng sinaunang kapangyarihan. At ako ang magiging Panginoon ng parehong mundo ng tao at ng mga nilalang. Mariing umiling si Mateo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Bahagyang tumawa si Silvano. May pagpipilian ka pa ba? Bigla niyang ikinumpas ang kamay. Mula sa likod ng kurtina ay inililabas ng mga tauhan ni Damian ang isang babaeng nakapiring. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Nanay! Ngunit bago pa siya makalapit, ay nagsalita ang babae. Mateo, hindi iyon tinig ni Aling Rosa. Napahinto siya. Unti-unting inalis ng babae ang piring. Hindi niya ito kilala. Napagtanto niyang isa lamang pala itong pain upang maakit siya. Napangiti si Silvano. Mahusay, hindi ka agad nagpadaig sa emosyon. Ngunit ngayon, wala ka nang kawala. Sa isang senyas niya, ay sabay-sabay na sumugod ang mga armadong tauhan. Mabilis na gumalaw si Mateo. Sa bawat suntok ay may isang kalabang bumabagsak. Ngunit napakarami nila. Habang lumalaban siya, ay napansin niyang unti-unting nagdidilim ang loob ng lumang bahay. Ang mga anino sa sahig ay tila gumagalaw ng mag-isa. Hindi ito gawa ng tao. Mahika na ang kumikilos. Tahimik na pinagmamasdan ni Silvano ang nangyayari. Subukan nating tingnan, Anya, gaano katatag ang taong pinili ng mutya. At sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Mula rito ay lumabas ang maitim na usok na unti-unting nag-anyong isang napakalaking nilalang na may nagliliyab na mga mata. Hindi ito tao.
hindi rin hayop. Isa itong sinaunang nilikhang nabuo mula sa kadiliman. Mahigpit na ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. Naalala niya ang maliit na sisidlang kahoy na ibinigay ng tikbalang, ngunit sinabi nitong isang beses lamang niya itong maaaring gamitin. Habang papalapit ang halimaw, napagtanto niyang maaaring dumating na ang sandaling iyon. Unti-unting lumapit ang nilalang na nabuo mula sa maitim na usok. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lumang bahay at ang malamig na hangin ay tila humihigop ng lakas mula sa paligid. Nanatiling matatag si Mateo. Hindi siya umurong, hindi rin siya nagpadala sa takot. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Silvano. Alam kong iniisip mo ang sisidlang ibinigay ng tikbalang. Sabi nito, gamitin mo. Ipakita mo sa akin ang tunay na kapangyarihan ng mutya. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang maliit na sisidlang kahoy sa kanyang bulsa. Maaari niya itong buksan, ngunit naalala niya ang babala ng tikbalang. Isang beses lamang ito maaaring gamitin. Kung gagamitin niya ito ngayon at mas mabigat pa ang laban na darating, mawawalan siya ng pinakamahalagang sandata. Huminga siya ng malalim. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Hindi. Bahagyang nagulat si Silvano. Hindi mo gagamitin? Hindi pa. Ngumiti ang lalaki. Kung gayon, mamamatay ka rito. Sa isang kumpas ng kanyang kamay ay sumugod ang nilalang. Mabilis na umiwas si Mateo, ngunit napakalakas ng halimaw. Isang hampas lamang ng malaking bisig nito ang nagwasak sa makapal na haliging kahoy ng lumang bahay. Nagpagulong-gulong si Mateo sa sahig upang makaiwas. Muli siyang tumayo. Sa pagkakataong yon ay hindi niya ginamit ang lakas ng mutya upang umatake. Sa halip ay ginamit niya ang mga itinuro ni Mang Isko, ang tamang tiyempo, disiplina at malinaw na pag-iisip. Napansin niyang sa tuwing gagalaw ang halimaw, bahagyang kumikislap ang maitim na marka sa dibdib nito. Iyon ang kahinaan, bulong niya sa sarili. Hinintay niya ang tamang sandali. Muling sumugod ang nilalang. Sa mismong sandaling ibinaba nito ang malaking kamao, ay mabilis na lumusot si Mateo sa gilid at pinakawalan ang pinakamalakas niyang suntok sa kumikislap na marka. Umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong na paatras ang halimaw. Sa unang pagkakataon ay nakarinig sila ng sigaw ng sakit mula rito. Naningkit ang mga mata ni Silvano. Hindi maaari. Muli pang umatake si Mateo. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa parehong bahagi hanggang sa unti-unting mabiyak ang maitim na marka. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag ay naglaho ang nilalang na parang usok na tinangay ng hangin. Nabigla maging ang mga tauhan ni Damian. Hindi nila inakalang matatalo ang nilalang nang hindi ginagamit ang buong kapangyarihan ng mutya. Tahimik na tumawa si Silvano. Mas kahanga-hanga ka kaysa sa inaasahan ko. Unti-unti siyang naglakad palapit kay Mateo. Ngunit ngayon, ako naman, biglang nagbago ang anyo ng paligid. Ang lumang bahay ay tila nabalot ng makapal na usok. Ang mga dingding ay naglaho. Sa halip ay napalitan ng isang malawak na kagubatang na babalot ng kadiliman. Hindi maintindihan ni Mateo ang nangyayari. Mahiwagang ilusyon, mahinang sambit niya. Tama. Ngunit hindi ito basta ilusyon. Lahat ng masasaktan dito ay masasaktan din sa tunay na mundo. Sa isang iglap ay lumitaw ang maraming anyo ng kanyang ina. May ilan na nakagapos, may ilan na sugatan, may ilan na humihingi ng tulong. Mateo, anak, paulit-ulit ang kanilang mga tinig. Nanikip ang dibdib niya. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ng tikbalang. Ang kadiliman ay gumagamit ng panlilinlang upang sirain ang puso ng tao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Hindi siya gumalaw. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting nawala ang lahat ng larawan. Nang muling imulat ni Mateo ang kanyang mga mata,
ay bumalik ang lumang bahay. Bahagyang napaatras si Silvano. Hindi mo pinaniwalaan ang aking mahika. Hindi. Dahil kilala ko ang aking ina. Hindi niya ako kailanman tatawaging lumaban dahil sa takot. Sa unang pagkakataon ay nawala ang nangiti sa mukha ni Silvano. Bigla niyang itinaas ang dalawang kamay. Mula sa sahig ay umusbong ang maitim na mga ugat na parang buhay na ahas. Mabilis nilang binalot ang mga paa ni Mateo. Sinubukan niyang kumawala, ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakagapos. Unti-unting lumapit si Silvano. Ngayon ay wala ng galit sa kanyang mukha, tanging pananabik. Sa wakas, inaangkin ko na ang mutya. Iniunat niya ang kamay patungo sa supot na nakatago sa baywang ni Mateo. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na yabag mula sa labas ng lumang bahay. Kasunod nito ay isang malakas na ugong ng hangin. Bumukas ng kusa ang malaking pintuan. Pumasok ang 3 puting usa na ipinadala ng tikbalang. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa gintong liwanag. Sa likuran nila ay unti-unting lumitaw ang tikbalang. Hindi na ito ang sugatan at tahimik na nilalang na minsang tinulungan ni Mateo. Nakasuot ito ngayon ng sinaunang baluti na yari sa pilak at kahoy. Sa noon nito ay nagniningning ang isang gintong sagisag. Napatigil si Silvano. Ikaw, buhay ka pa pala. Tumitig ang tikbalang sa kanya. Matagal kitang hinayaang magkubli sa dilim. Ngunit ngayong tinangka mong agawin ang mutyang ipinagkatiwala sa isang karapat-dapat na tao, wala ka ng karapatang magtago. Unti-unting naglaho ang mga maitim na ugat na gumagapos kay Mateo. Muling nakatayo ang binatang boksingero. Nagkatabi silang dalawa ng tikbalang. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang tao ang haharap kay Silvano. Magsisimula na ang labang matagal nang hinihintay ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Tahimik na nagkatitigan sina Mateo, ang tikbalang at si Silvano. Ang lumang bahay ay tila nabalot ng kakaibang katahimikan. Maging ang mga tauhan ni Damian ay hindi makagalaw. Ang takot ay malinaw na mababanaag sa kanilang mga mukha, sapagkat ngayon lamang sila nakasaksi ng isang tunay na tagapangalaga ng sinaunang kagubatan. Humakbang si Silvano. Matagal kitang hinanap. Malamig niyang wika sa tikbalang, hindi upang makipag-usap, kundi upang tapusin ang lahi ninyo. Hindi nagbago ang ekspresyon ng tikbalang. Hindi kailanman nagtagumpay ang kasakiman. Hindi rin ito magtatagumpay ngayong gabi. Biglang nagningning ang sagisag sa noo ng tikbalang. Kasabay nito ay bumukas ang lahat ng bintana ng lumang bahay. Malakas na hangin ang pumasok at ang mga tuyong dahon mula sa kagubatan ay umikot sa paligid na tila sumusunod sa utos ng mahiwagang nilalang. Napaatras ang mga tauhan ni Damian. Samantala, si Damian ay tahimik na nakatitig sa nangyayari. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nagsimula siyang magduda kung tama ba ang landas na kanyang pinili. Lumapit sa kanya si Silvano. Huwag kang matakot. Kapag nakuha natin ang mutya, ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Ngunit hindi agad sumagot si Damian. Unti-unti niyang naaalala ang mga taong kanyang sinaktan, ang mga laban na kanyang dinaya, at ang mga buhay na isinakripisyo kapalit ng kayamanan. Nagsimulang mabuo ang pagsisisi sa kanyang puso. Habang nangyayari iyon ay muling sumugod si Silvano. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang makapal na usok na naging 12-dosenang maiitim na nilalang. Hindi sila ganap na tao, hindi rin sila ganap na hayop. Mga aninong nilikha sila mula sa ipinagbabawal na mahika. Huwag mong hayaang makalapit sila sa mutya. Sigaw ng tikbalang. Tumango si Mateo. Mabilis siyang kumilos. Ang bawat suntok niya ay nagpapalaho sa isang nilalang. Ngunit sa bawat nawawala ay may 2 pang lumilitaw.
Napansin niyang hindi nauubos ang mga ito. Biglang nagsalita ang tikbalang. Si Silvano ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Kapag naputol ang kanyang mahika, mawawala silang lahat. Agad na naunawaan ni Mateo ang dapat gawin. Sinimulan niyang lapitan si Silvano habang iniiwasan ng mga nilalang na humaharang sa kanyang daraanan. Napansin niyo ng mangkukulam. Hindi ka makakalapit. Itinaas nito ang dalawang kamay. Mula sa sahig ay umusbong ang matutulis na ugat na tila mga sibat. Mabilis na tumalon si Mateo upang makaiwas. Paglapag niya ay agad siyang sumuntok sa isa sa mga ugat hanggang sa mabasag ito. Kasabay nito ay sumugod ang tikbalang. Isang malakas na sipa ang pinakawalan nito na tumama sa harang na nilikha ni Silvano. Nabiyak ang makapal na usok. Nagkaroon ng daan si Mateo. Hindi niya sinayang ang pagkakataon. Sa buong lakas niyang tumakbo ay mabilis siyang nakalapit sa mangkukulam. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na kombinasyon. Ngunit sa bawat suntok ay tila may di nakikitang kalasag na pumipigil sa kanya. Napangiti si Silvano. Hindi sapat ang lakas mo. Ang mahika ay hindi kayang talunin ng tao. Tahimik na tumingin sa kanya si Mateo. Marahil. Ngunit hindi ako lumalaban ng mag-isa. Kasabay ng kanyang mga salita ay nagliwanag ang mutya ng buhok ng tikbalang. Hindi ito nagbigay ng bagong lakas. Sa halip ay tila pinag-isa nito ang lakas ng tao at ng tagapangalaga ng kagubatan. Nagningning din ang sagisag sa noon ng tikbalang. Unti-unting nabiyak ang mahiwagang kalasag ni Silvano. Nanlaki ang mga mata ng mangkukulam. Hindi maaari. Sa isang malinis at buong lakas na suntok, ay tuluyang nabasag ang kalasag. Napaatras si Silvano at unang beses siyang nasugatan. Dumugo ang gilid ng kanyang labi. Hindi siya makapaniwala. Maraming siglo na ang lumipas mula nang huli siyang masaktan. Bigla siyang sumigaw sa galit. Nayanig ang buong lumang bahay. Nagsimulang gumuho ang kisame. Ang mga haligi ay isa-isang nabiyak. Kung hindi ko makukuha ang mutya, sigaw ni Silvano. Walang makikinabang dito. Nagsimulang bumagsak ang malalaking troso at bato. Nataranta ang mga tauhan ni Damian. Isa-isang nagsitakbo ang mga ito palabas. Ngunit may isang malaking troso ang bumagsak sa direksyon ni Damian. Hindi na ito makaiwas. Nakita yon ni Mateo. Bagaman si Damian ang nag-utos sa mga taong humabol sa kanya, hindi siya nagdalawang isip. Mabilis siyang tumakbo at itinulak si Damian palayo. Bumagsak ang napakalaking troso sa mismong lugar na kinatatayuan nito ilang sandali lamang ang nakalipas. Nagulat si Damian. Bakit mo ako iniligtas? Huminga ng malalim si Mateo. Dahil hindi ako katulad ninyo. Ang lakas ay hindi ginagamit upang maghiganti. Nayuko si Damian. Sa unang pagkakataon ay tunay niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Habang nagaganap ang lahat ng iyon, ay tahimik na pinagmamasdan sila ni Silvano. Ngunit sa kanyang mga mata ay wala ng galit. Sa halip ay naroon ang isang mapanganib na ngiti. Unti-unti niyang inilabas mula sa loob ng kanyang balabal ang isang sinaunang itim na kristal na nababalot ng kakaibang liwanag. Nang makita yon ng tikbalang ay bigla itong nanlaki ang mga mata. Mateo, lumayo ka! Iyan ang selyo ng walang hanggan. Kapag nabasag iyan, magigising ang kapangyarihang matagal nang ikinukubli sa kailaliman ng kagubatan. Mahigpit na hinawakan ni Silvano ang itim na kristal. Kung hindi magiging akin ang mutya, malamig niyang wika, gigisingin ko ang kadilimang hindi na kayang pigilan ni Numan. Sa isang malakas na sigaw ay itinaas niya ang kristal sa ibabaw ng kanyang ulo. Isang matinding liwanag ang sumiklab at ang buong kagubatan ay nagsimulang manginig. Alam ni Mateo na ang susunod na mangyayari ang magpapasya sa kapalaran ng tao at ng mga nilalang. Nayanig ang buong kagubatan.
nang itaas ni Silvano ang selyo ng walang hanggan. Mula sa kalangitan ay nagtipon ng may itim na ulap at ang dating tahimik na paligid ay nabalot ng mabigat na hangin. Sa kailaliman ng lupa ay narinig ang mahinang pagyanig. Isa-isa ring nagliwanag ang matatandang punong balete na tila tumutugon sa isang sinaunang panawagan na patitig ang tikbalang sa nangyayari. Huli na, mahina nitong sambit. Hindi pa ganap na nabubuksan ng selyo, ngunit nagising na ang kapangyarihang matagal na naming binabantayan. Mahigpit na ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. May paraan pa ba upang pigilan siya? Tahimik na tumango ang tikbalang. Mayroon. Ngunit kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan ay lumapit ang tikbalang kay Mateo. Inilapat nito ang palad sa noo ng binatang boksingero. Sa isang iglap ay nagbago ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang pangyayaring tila naganap maraming siglo na ang nakalipas. Sa gitna ng malawak na kagubatan ay nagtipon ang iba't ibang mahiwagang nilalang. May mga tikbalang, tiwata, kapre, at iba pang sinaunang tagapangalaga. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na 7 mutya. Ang mga mutyang ito, wika ng matanda, ay hindi sandata. Ang mga ito ay sisidlan ng tiwala. Ang sino mang maghangad ng kapangyarihan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na magmay-ari ng mga ito. Unti-unting nahati ang 7 mutya at ipinagkatiwala sa iba't ibang tagapangalaga upang hindi ito mapasa kamay ng kasamaan. Pagkatapos ay nagbago ang tanawin. Nakita ni Mateo ang isang binatang magsasaka na iniligtas ang isang sugatang tikbalang nang walang hinihinging kapalit. Bilang gantimpala ay pinagkalooban siya ng isang mutya. Napalawak ang mga mata ni Mateo. Kahanga-hanga ang pagkakahawig ng binata sa kanyang ama. Nagpatuloy ang pangitain. Lumipas ang maraming taon. Ang mutya ay nawala sa kanilang angkan matapos ang isang pag-atake ng mga taong sakim sa kapangyarihan. Mula noon ay hinintay lamang ng mga tagapangalaga ang panahong muling lilitaw, ang isang taong karapat-dapat. Unti-unting naglaho ang pangitain. Nabalik si Mateo sa kasalukuyan. Tumingin sa kanya ang tikbalang. Ngayon nauunawaan mo na. Hindi nagkataon ang lahat. Ang iyong pamilya ay matagal nang naging kaagapay ng aming lahi. Tahimik si Mateo. Hindi niya kailanman inakala na ang kabutihang ipinakita niya ay inuulit lamang ang kabutihang minsang ginawa ng sarili niyang mga ninuno. Samantala, nagsimulang mabiyak ang selyo ng walang hanggan. Mula rito ay lumabas ang makapal na maitim na usok na unti-unting bumalot sa kagubatan. Tumawa si Silvano. Sa wakas, wala nang makapipigil sa akin. Ngunit biglang sumigaw ang tikbalang. Hindi pa. Maaari pa itong maisara. Paano? Tanong ni Mateo. Tanging ang mutya ang kayang magsara sa selyo. Ngunit kailangan itong dalhin sa pinagmulan ng kapangyarihan. Saan iyon? Itinayo sa ilalim ng pinakamatandang balete. Napatingin si Mateo sa napakalaking punong nasa gitna ng kagubatan. Naroon ang liwanag na tila tumatawag sa kanya. Ngunit nasa pagitan nila si Silvano. Unti-unting nagbago ang anyo ng mangkukulam. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nagningas na parang baga. Lumabas ang maitim na marka sa kanyang buong katawan. Hindi na siya mukhang tao. Kung nais mong makarating doon, sigaw niya, kailangan mo muna akong lampasan. Tumakbo si Mateo. Sabay silang nagharap. Malalakas ang bawat suntok at bawat pag-iwas. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na lamang lakas ng katawan ng kanilang ginagamit. Ang mutya ay nagliliwanag sa bawat galaw ni Mateo. Samantalang ang maitim na kapangyarihan naman ay dumadaloy sa katawan ni Silvano. Sa gitna ng kanilang labanan
ay tumulong ang tikbalang upang pigilan ang mga aninong patuloy na lumalabas mula sa nabibiyak na selyo. Maging ang 30 puting usa ay walang pagod na ipinagtatanggol ang daan patungo sa matandang balete. Biglang nakakita ng pagkakataon si Mateo. Mabilis siyang umikot sa likuran ni Silvano at pinakawalan ang pinakamalakas niyang suntok. Tumama ito ng malinis sa dibdib ng mangkukulam. Napaatras si Silvano, ngunit sa halip na bumagsak ay ngumiti ito. Mahusay, ngunit huli na. Sa kanyang pag-atras ay sinadya niyang ilapit ang sarili sa selyo ng walang hanggan. Pagkatapos ay itinulak niya ang sarili niyang katawan laban dito. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab. Kasabay nito ay nagsimulang magbukas ang isang napakalaking siwang sa ilalim ng matandang balete. Mula sa kailaliman ay narinig ang isang napakalalim na dagundong. Ang buong kagubatan ay yumanig. Napaluhod maging ang tikbalang. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Pinakawalan niya ang bantay ng kadiliman. Mula sa napakalaking siwang ay unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na nababalot ng maitim na apoy. Ang mga mata nito ay tila 20 buwan sa gitna ng dilim. Sa unang paghinga nito ay yumuko ang mga puno. Tumigil ang hangin. Natahimik ang buong kagubatan. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang mutya ng buhok ng tikbalang. Alam niyang ang huling laban ay hindi na maiiwasan. At upang mailigtas ang dalawang mundo, maaring kailanganin niyang isuko ang biyayang minsang ipinagkaloob sa kanya. Tatahimik na nakatayo si Mateo habang nakaharap sa bantay ng kadiliman. Ang dambuhalang nilalang ay unti-unting umahon mula sa siwang sa ilalim ng pinakamatandang punong balete. Ang bawat galaw nito ay nagpapayanig sa lupa at ang maitim na apoy na bumabalot sa katawan nito ay tila sumisip-sip ng liwanag sa paligid. Sa tabi ni Mateo ay nakatayo ang tikbalang. Makinig kang mabuti, sabi nito. Hindi kailanman nilikha ang mutya upang sirain ang nilalang na yan. Ang tunay nitong layunin ay ibalik ang balanse. Nagtaka si Mateo. Kung ganoon, paano natin siya mapipigilan? Tumingin ang tikbalang sa mutya. Kailangan mong kusang isuko ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa iyo. Tahimik na napayuko si Mateo. Maraming beses siyang iniligtas ng mutya. Dahil dito ay nagkaroon siya ng lakas na maprotektahan ang kanyang ina, maipaglaban ng tama at harapin ang mga panganib na hindi kayang lampasan ng karaniwang tao. Ngunit naunawaan niyang walang kapangyarihang dapat ang kinin habang buhay. Samantala, si Silvano ay nakaluhod sa tabi ng siwang. Malubha na ang kanyang mga sugat, ngunit nananatili ang kanyang mapait na ngiti. Huli na ang lahat. Walang makapipigil sa kanya. Unti-unting lumapit ang bantay ng kadiliman. Sa bawat hakbang nito ay nalalanta ang mga halaman at umiitim ang lupa. Biglang tumakbo si Damian papunta kay Mateo. Luhaan ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Ako ang nagdala ng kasamaan sa kagubatang ito. Huwag mong hayaang masayang ang pagkakataong itama ang aking pagkakamali. Inabot niya kay Mateo ang isang lumang sisidlang tanso. Ito ang ninakaw ni Silvano. Maraming taon na ang nakalipas. Kunin mo. Tinanggap ni Mateo ang sisidlan. Nang buksan niya ito ay lumabas ang isang sinag ng gintong liwanag na umikot sa mutya ng buhok ng tikbalang. Nagningning ang buong kagubatan. Napangiti ang tikbalang. Iyan ang nawawalang sisidlan ng mga tagapangalaga. Ngayon ay maaari nang ibalik ang mutya sa pinagmulan nito. Muling sumugod ang bantay ng kadiliman. Ngunit sa halip na umatake, tumakbo si Mateo patungo sa pinakamatandang punong balete. Sinubukan siyang pigilan ng nilalang, subalit hinarang ito ng tikbalang
at ng 3 puting usa. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang lakas upang mabigyan si Mateo ng pagkakataon. Pagdating sa puno, ay inilagay ni Mateo ang mutya sa loob ng sinaunang sisidlan. Ipinatong niya ito sa paanan ng balete. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ko hinihiling ang kapangyarihan. Ang hinihiling ko lamang ay manatiling ligtas ang mga taong walang kasalanan. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, ay sumiklab ang isang napakaliwanag na sinag. Ang liwanag ay kumalat sa buong kagubatan. Unti-unting nabalot ang bantay ng kadiliman. Sa halip na wasakin ito, dahan-dahang naglaho ang maitim na apoy sa katawan nito. Humina ang dagundong, tumigil ang pagyanig ng lupa, unti-unting nagsara ang malaking siwang. Muling sumigla ang mga punong nalanta. Bumalik ang malamig na simoy ng hangin. Nagbalik ang katahimikan sa kagubatan. Lumuhod si Silvano. Nawala ang maitim na marka sa kanyang katawan. Kasabay nito ay tila biglang bumigat ang lahat ng kanyang kasalanan. Ako ang may kagagawan ng lahat. Patawad. Iyon ang huli niyang nasabi bago siya mawalan ng hininga. Hindi siya namatay sa kamay ng iba. Ang sarili niyang kasakiman ang tuluyang umubos sa kanya. Lumapit si Damian kay Mateo. Hindi na ito ang dating mapagmataas na negosyante. Nauunawaan ko na ngayon. Hindi kayamanan ng tunay na kapangyarihan, kundi ang kakayahang piliin ang tama kahit mahirap. Tumango si Mateo. May pagkakataon ka pang ituwid ang iyong mga pagkakamali. Pagkaraan ng ilang buwan ay isinuko ni Damian ang lahat ng kanyang iligal na gawain. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang yaman upang magpatayo ng mga paaralan, paggamutan, at mga sentrong pampalakasan para sa mga kabataan. Ganap ding gumaling si Aling Rosa. Hindi niya kailanman nalaman ang buong katotohanan tungkol sa mga. Ang alam lamang niya ay ligtas nang nakauwi ang kanyang anak. Muling bumalik si Mateo sa simpleng pamumuhay. Nagpatuloy siya sa kanyang karera sa boxing. Sa paglipas ng mga taon, ay naging isa siya sa pinakaginagalang na kampiyon sa bansa. Ngunit higit pa sa kanyang mga titulo, ang kanyang iniingatan, ang kababaang loob, ang katapatan, at ang pangakong gamitin ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang iba. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na laban, bumalik siya sa matandang punong balete. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kagubatan. Mula sa pagitan ng mga puno ay muling lumitaw ang tikbalang. Hindi na ito nagsalita. Ngumiti lamang ito at bahagyang yumuko bilang paggalang. Ngumiti rin si Mateo. Hindi na niya kailangan ng mutya upang maging malakas, sapagkat natutuhan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mahiwagang biyaya. Ito ay nagmumula sa isang pusong marunong magmahal, magpatawad, at ipaglaban ang kabutihan sa kabila ng lahat ng pagsubok. At mula noon, nanatiling payapa ang kagubatan. Ang alamat ng boksingerong pinagkatiwalaan ng mutya ng buhok ng tikbalang ay naging inspirasyon sa mga susunod na salinlahi. Isang paalala na ang tunay na kampeon ay hindi lamang nananalo sa laban, kundi nananatiling mabuting tao kahit nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan. Wakas.